Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist. At ang inyong weather dito, ngayon balikan na natin itong bagyong Opong na patuloy pa po ang paglakas habang binabaybay itong eastern section ng Visayas at Mindanao. Sa ngayon, yan po ay nandyan pa rin sa katubigan at huling namataan ng pag-asa sa lying around less than 670 kilometers east ng Surigao City. Diyan po sa Surigao del Norte sa rehiyon ng Caraga. At yan po nga ay patuloy ang paglakas. Ngayon po ay nasa severe tropical storm category na yan. May taglay na lakas na hangin, umabot sa 95 kilometers per hour, malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsok, umabot sa 115 kilometers per hour. Kumabig na po yan pataas, hindi na po yan pasubsob. Ngayon po ay packet na po yan at kumikilos pa west-northwestward nga at tinutumbok itong Eastern Visayas at Bicol region sa bilis na 20 kilometers per hour. Lumalawak rin po yung kanyang radius. Sa ngayon, yan po ay nasa 450 kilometers mula sa kanyang gitna. So, yun po yung ating radius ng kanyang mga panglabas na kaulapan. Although, unti-unti na po lumalapit sa ating bansa, ngayon po ay malayo pa yung kanyang pinaka malalakas na hangin at malalakas na pagulan dito po sa areas ng ating bansa. Bukas pa po mararamdaman yan, particularly dito sa eastern section ng Visayas at ilang bahagi ng Caraga. So, narito po ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Opong. Mananatili nga yung severe tropical storm ngayong magdamag hanggang bukas ng umaga, pero bukas ng umaga possible na po yan umakyat sa typhoon category. So ngayon nga ay nasa 95 kilometers per hour na lakas ng hangin yan. So mga around 20 kilometers per hour pa na idadagdag. So yun po ang kanyang bubunuin ngayong maghapon at magdamag. At posibleng ang bukas ng umaga, yan po yung ating typhoon category, umakyat na sa hanggang 120 kilometers per hour. So higit pa yung ating inaasahang lalakas pa po yan sa typhoon. Pero malawak po kasi yung ating typhoon category. Ang pinaka-minimum niyan is 120 kilometers per hour hanggang yung ating super typhoon is nasa 185. So, dun po sa gitna na yun, mas malakas po na konti. Yan po ay posibleng sumabit or maglandfall as a high o mataas na category ng typhoon natin sa darating na Biyernes. Dahil meron pa yung babaybay na karagatan dito sa East Philippine Sea o dito po sa eastern section ng Visayas. So, asahan pa natin ang paglakas pa niyan habang kumikilos papalapit dito sa ating landmass or kalupaan. So, bukas nga habang nandito na po yan sa silangang bahagi ng eastern Visayas, sasabit na po ito sa kanyang outer rain bands at kung kanyang outer wind field. So, maapekto na po dyan ang Visayas at ito pong areas ng Bicol region. At sa darating nga na Biyernes, magsisimula po yan sa madaling araw or midnight pa lamang. Makikita na natin na malapit na po yan dito sa silangang bahagi ng Bicol region. So, possible early morning ng Friday natin makikita yan maglandfall or tumama sa lupa. So, madilim pa po, if ever, dito po sa may areas ng Bicol region at eastern section ng Visayas. Yung ating area of uncertainty, medyo malawak pa rin po sa ngayon dahil nga possible pa po yung umakyat or bumaba ng bahagya. Maaari niyang tawirin itong Calabarzon area, palabas ng Batangas at Cavite, papunta dito sa West Philippine Sea. Ito po ay sa buong Friday hanggang sa Sabado ng madaling araw, nandito na po yan sa may West Philippine Sea at makakalabas na rin sa Sabado ng ating Philippine Area of Responsibility Saturday ng hapon. Pero again, ito pong times na tatawid po yan, dyan natin mararamdaman yung kanyang pinakamalalakas na hangin at ulan, particularly yung mga areas na dadaanan ng gitna. Ito pong bagyong Opong dahil nandun po yung ating pinakasiksik na hangin or yung ating mga maximum sustained winds na depende nga sa ilalakas pa ito pong bagyong Opong. Pero again, yung kanyang radius, lalawak po itong kulay dilaw na to at mas madadagdagan pa yan ng kulay pula yung ating at least typhoon force winds dahil nga aabot sa typhoon category. Itong dilaw yan po yung at least 39 kilometers per hour nating lakas ng hangin. So masasako po niyan ang malaking bahagi ng Visayas, Bicol region, Metro Manila kasama po, Calabarzon, Mimaropa at ilang bahagi rin po ng Central Luzon. Maliban dyan, meron pa rin nga tayong inflow ng hangin sa itaas at sa ibaba ng Opong. Talakayin natin yan mamaya. Pero ngayon, silipin natin itong mga pagulan na pagtaya ng Pag-asa para sa pagtawid nitong bagyong Opong. So dahil nga sa lawak ng epekto ng mga pagulan, itong bagyong Opong, naging dalawa nga yung frame ng Pag-asa para dito sa ating weather advisory na pinalabas nila. So ito po ay mula bukas ng hapon hanggang sa Biyernes ng hapon. Kaya meron pa rin tayong mga torrential dyan. Yung mga pula natin, yung mga areas na dadaanan ng gitna or center ng bagyong Opong. Particularly, magsisimula yan sa madaling araw nga ng Biyernes dahil yan po yung mga oras na malapit na dito ang bagyong Opong. So, yung ating torrential rains ay mararanasan dito sa Sorsogon, Masbate at kasama na po dyan ang Northern Samar
Yung ating mga intense to heavy rains ay malaking bahagi ng Bicol region, mag-extend pa yan sa Quezon, kasama po dyan ang Pulilio. Samantalang yung ating moderate to at times heavy rains, kasama po dyan ang area ng Cavite, Batangas, Laguna, Mindoro, maging dito sa areas nga ng Marinduque at Romblon. Kasama po dyan, ito pong areas ng Aurora at Isabela. Ito po yung inflow ng hangin natin dyan. So may convergence tayo dyan na papasok po dito sa Bagyong Opong. Again, naging dalawang frame po ito dahil nga meron din tayong hangin na habagat or yung inflow naman natin sa loob or sa ilalim nitong Bagyong Opong. So ito po yan, ito po yung karugtong ng kaninang frame na for tomorrow afternoon hanggang bukas, well, Friday ng madaling araw. Again, ito nga yung ating areas na may hanggang torrential rains, Eastern Visayas. So ito pong Samar, Leyte, at malaking bahagi ng Central Visayas, Mimaropa. Ito naman po ay inflow ng hangin natin dyan o yung ating habagat o southwest monsoon at yung direct effect na ng Bagyong Opong. So again, mas madadagdagan pa po yan sa darating na Biyernes. So ito naman po yan. So muli, ito po ang pagtaya ng Pag-asa o yung kanilang weather advisory para sa mga pag-ulan natin mula Biyernes hanggang Sabado. So afternoon na po ito, kaya ito pong buong Bicol region, Calabarzon, including Metro Manila at ilang parts ng Central Luzon. Kasama po dyan ang Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, maging dito sa area ng Aurora. Ito po yung ating mga intense to heavy rains dahil sa pagdaan ng Bagyong Opong. Samantala, mga moderate to at times heavy rains dito po sa Pangasinan, Tarlac, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Quirino, Isabela, at Cagayan. Bakit nga meron tayong mga pagulan dito? Dahil nga doon sa inflow ng hangin o yung papasok ng hangin, nagkakaroon tayo ng convergence dyan. So ito po ay medyo malayo naman sa gitna ng bagyo dahil nga ito po ay nagbumula sa mga hangin na nanggagaling sa itaas. Kung mapapansin natin dito sa ating weather advisory, mas kakaunti yung ating pagulan dito sa kaliwang bahagi dahil sa protection natin yan sa mga kabundukan dito sa Sierra Madre. So ayan po yung leeward side o yung kabilang side ng bundok na mas less yung moisture. Pero again, maula pa rin po ang panahon natin dyan. At possible din po yung mga kalat-kalat na pagulan or mga possible din thunderstorms usually pagsapit ng hapon at gabi. Again, dalawang frame din to dahil medyo malawak na ang epekto nitong Bagyong Opong. Meron din po yung habagat sa darating na Friday hanggang Sabado. Ang ating moderate to at times heavy rains nag-extend po sa malaking bahagi ng Calabarzon at Bicol region. Kasama po dyan ang areas ng Camarines Norte at Camarines Sur. So ito pong natitirang bahagi ng Bicol region at Western Visayas, maging ang Palawan, apektado rin po yan ng habagat. Maging itong ilang bahagi ng Masbate at Eastern Visayas. At kasama na rin po dyan, ito medyo mas malakas pa rin po yung ating pagulan sa Mindoro, Romblon at Marinduque. Ito naman po ay galing sa ibabang hangin o yung ating habagat o southwest monsoon. Again, may mga areas na walang kulay. Possible pa rin po dyan yung mga scattered at kalat-kalat na pagulan. Epekto po ng ating habagat o southwest monsoon. So narito naman yung ating rainfall accumulation o yung pinagsama-samang dami ng ulan para sa darating na Biyernes. So pinapakita dito yung concentration ng ating mga pagulan or yung ating mga hanggang heavy rainfalls at malawakang pagulan na posibleng magdala ng malawakang pagbaha ay dun nga sa mga areas na dadaanan ng gitna ng bagyong si Opong. So particularly ito pong Bicol region yan. Kasama po dyan ang Calabarzon, including Metro Manila. Meron din tayong mga accumulated na malakas na pagulan dyan by Friday. Kasama na rin po dyan itong Mimaropa, ito naman ay epekto ng habagat at Western Visayas. Again, ito pong sa itaas na bahagi ng Northern Luzon ay inflow ng hangin. Kaya nagkakaroon tayo ng convergence dyan. So may mga pagulan din tayo dyan. At meron din tayo mga pagulan dito po sa natitirang bahagi ng Central Luzon. Again, sa darating na Biyernes natin, mararanasan, well, mula Thursday ng hapon hanggang sa Biyernes, kumikilos naman po yan, moving system yan, doon natin mararanasan yung ating mga malalakas na pagulan kasabay ng pagtawid ng gitna or center ng Bagyong Opong. So sisimulan natin o hahabaan ko itong ating accumulated rainfall. Sisimulan ko yan ng Thursday ng hapon para makita natin yung mga pag-ulan natin mas madadagdagan pa po. Ayan. So nagsimula na nga yan dito sa western section ng Eastern Visayas, particularly Eastern Visayas na rin po yan, at patawid sa ating bansa. So yan po ay mula Thursday ng hapon hanggang Friday ng gabi. So kung susumahin natin, yan, makikita nyo na yung ating concentration ng mga pagulan ay nandito sa dinaanan ng gitna o yung ating pinakamaraming pagulan sa dinaanan ng gitna ng Bagyong Opong at sa epekto ng habagat maging dito sa eastern portion ng Northern at Central Luzon. Basically, malaking bahagi na po yan ng ating bansa. Luzon, Visayas, at ilang bahagi na rin ng Mindanao. Kaya again, mag-ingat po tayo sa mga possible effects ng mga pagulan na ito dahil possible po yan magdulot ng malawakang pagulan na posibleng magdala rin ng malawakang pagbaha
particularly dito sa mga kababayan ko sa Bicol region dahil marami po tayong ghost projects dyan na hindi nakakatulong sa mga malawakang pagulan kagaya nito. So again, yan po na ang pagtalakay natin dito sa Bagyong Opong. Again, mag-ready at maghanda na po tayo habang hindi pa po ito nakaka-apekto sa ating bansa, particularly nga dito sa mga areas na dadaanan ng gitna nito at yung mga areas din na meron tayong inflow ng hangin. So basically, malaking bahagi po ng ating bansa ang maapektuhan itong Bagyong Opong ngayong papasok na weekend mula bukas, Friday at hanggang Sabado. So meron pa rin yan pong paghina ng habagat sa darating na Sabado. Although mababawasan po yung ating mga pagulan. Kapag nakatawid na po yan sa ating landmass, mag-ingat pa rin po tayo dahil mas saturated na po yung lupa, mas marami na pong napinsala at mas marami na pong nabaha kapag nakatawid na ito pong Bagyong Opong. So yan po yung ating recovery period. So makinig po tayo sa inyong local LGU at DRMO if ever may evacuation plan sa inyong area. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather 3.